Ang huling sandali, pagtatanong sa libingan at pagtatanong sa araw ng paghuhukom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako si Legendary at muling magbabahagi ng totoong kaganapan at mangyayari sa araw ng pagtutuos. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang ating huling hantungan. Ano ang mangyayari sa atin kapag tayo'y naghihingalo? Ano ang mararanasan natin sa libingan? At ano itong mga kaganapan sa araw ng paghuhukom? Ito ang araw na walang sino man ang makakatakas, ang araw ng tunay na hustisya. Ibabahagi ko rin ang isang kwento na magpapaluha sa inyo. Kaya manatili kayo hanggang dulo. Unang bahagi, ang huling sandali ng tao. Isang lalaki ang nakahiga sa kanyang kama, humihingal, nanginginig. Nakapaligid sa kanya ang kanyang pamilya, umiiyak, nagdarasal, pero ang kanyang mga mata nakatitig sa isang bagay na hindi nila nakikita. Biglang dumating ang mga anghel. Para sa mabuting tao, darating ang mga anghel na may napakaputing mukha, may dalang halimuyak mula sa paraiso. Sasabihin nila, "O kaluluwa na matiwasay, lumabas ka patungo sa habag at kaligayahan ng iyong Panginoon." Sura Al-Fajr, talata 27 hanggang 28. At ang kanyang kaluluwa ay lalabas ng napakadali, tulad ng patak ng tubig mula sa baso. Hadith. Yun kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kapag ang isang mananampalataya ay nasa bingit ng kamatayan, dumarating ang mga anghel na may maputing mukha, tulad ng araw, at may dalang magandang balita mula kay Allah. Ngunit kapag ang isang masama ay namamatay, dumarating ang mga anghel na may maiitim na mukha, dala ang sumpa at parusa. Sahih Muslim, hadith bilang 2872. Pero para sa isang taong nagpakasama sa mundo, darating ang maiitim na anghel na may matatalim na mga kamay. Ang kanilang presensya ay puno ng takot. Sisigaw sila, "O masamang kaluluwa, lumabas ka patungo sa galit ni Allah." At ang kanyang kaluluwa ay pilit na huhugutin na parang tinikang kahoy na hinihila mula sa tuyong tela. Ikalawang bahagi, ang pagsusuri sa libingan. Kapag ang tao ay nailibing, magsisimula ang isang pagsubok na hindi pa niya nararanasan. Biglang darating ang dalawang anghel, Munkar at Nakir. Ang kanilang itsura ay nakakatakot, ang kanilang mga boses ay parang kulog. Tatayo sila sa harapan ng namatay at sisigaw, "Sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong relihiyon? Sino ang lalaking isinugo sa inyo?" Hadith. Yun kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kapag ang isang alipin ay inilibing, lalapit sa kanya ang dalawang anghel at tatanungin siya ng tatlong bagay. Kung siya ay mananampalataya, masasagot niya ito ng tama at magkakaroon siya ng kapayapaan sa libingan. Ngunit kung hindi, magsisimula ang kanyang kaparusahan. Sunan Abi Dawud, hadith bilang 4753. Kung siya ay mabuting Muslim, masasagot niya ito ng may katiyakan. At ang kanyang libingan ay magbubukas, magiging malawak at mapupuno ng liwanag mula sa paraiso. Ngunit kung siya ay masama, hindi niya masasagot. Sisigaw siya, "Ha? Hindi ko alam! Hindi ko alam." Ang kanyang libingan ay sisikip. Isang matandang pangit at mabahong nilalang ang lalapit sa kanya. Ito ang kanyang masasamang gawa. At ang kanyang paghihirap ay magsisimula. Ikatlong bahagi, ang araw ng paghuhukom. Itim ang kalangitan. Walang liwanag. Ang dagundong ng mga paa ng bilyon-bilyong tao ay umaalingaw-ngaw sa patag na lugar. Dumating si Malak al-Jibril, hawak ang timbangan ng gawa, Mizan. Dumating si Malak al-Israfil, hawak ang trumpeta ng pagtatapos. At lumitaw si Malak al-Maut, ang anghel ng kamatayan, dala ang alaala ng bawat kaluluwang kanyang kinuha. Biglang maririnig ang tinig ni Allah. Sino ang naghari sa mundo ngayon? Walang sino mang makakasagot. Walang hari, walang mayaman, walang makapangyarihan. Si Allah mismo ang sasagot. Ako ang nag-iisang hari. Sura Ghafir, talata 16. At isa-isa ang bawat tao ay tatawagin upang iharap ang kanilang talaan. Hadith. Yun kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa araw ng paghuhukom, walang makakagalaw hanggat hindi siya tinatanong tungkol sa apat na bagay. Una, ang kanyang buhay at paano niya ito ginamit. Ikalawa, ang kanyang kabataan at paano niya ito ginugol. Ikatlo, ang kanyang kayamanan at paano niya ito kinita at ginastos. At may kaapat, kung paano niya isinabuhay ang kanyang kaalaman. Tirmidhi, hadith bilang 2416. Isang kwento na magpapaluha sa inyo.
Isang araw sa araw ng paghuhukom, isang lalaki ang nakatayo sa harapan ng timbangan ng gawa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang buong buhay ay ipapakita sa harapan niya. Makikita niya ang kanyang mga kasalanan, ang mga oras na ginugol niya sa kasalanan. Ang mga panahong nakalimutan niya si Allah. Ang mga beses na hindi siya nagdasal, hindi siya nagbigay ng kawanggawa, hindi siya tumulong sa kanyang kapwa. At nang timbangin ang kanyang talaan, bumagsak ito sa kaliwa, sa panig ng impyerno. O Allah, isa lang na mabuting gawa. Maawa ka sa akin. At noon may isang maliit na papel na bumagsak sa kanyang talaan. Nakasaad doon ang isang bagay na sinabi niya noon, nang walang malay ng may taos-pusong paniniwala, La ilaha illallah, walang Diyos kundi si Allah. At biglang bumigat ang kanang panig ng timbangan. At dahil sa kanyang paniniwala, siya ay pinatawad ni Allah at dinala sa paraiso. Kapatid, isang araw haharap tayo kay Allah, isa-isa tayong susuriin, ang ating mga mata, ang ating kamay, ang ating dila, lahat ay magsasalita laban sa atin. Manalangin tayo kay Allah na bigyan tayo ng pagkakataong magsisi at magbago-bago dumating. Ang araw na iyon. O Allah, patawarin mo kami. O Allah, bigyan mo kami ng pagkakataong mamuhay ayon sa iyong kagustuhan. Hanggang sa muli, ito ang inyong kapatid sa pananampalataya mula sa Legendary. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow para sa mas maraming kaalaman tungkol sa Islam. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.